Sa ibang balita, nahaharap sa patong-patong na kaso ang aktor na si Ricardo Cepeda, kabilang ang 43 counts ng syndicated estafa. Pero depensa ng aktor, wala siyang kinalaman sa inireklamong kumpanya at modelo lang siya nito. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Okay, sir. Non-bailable pa man dito. Exactly. Yan ang nakakahinayang eh. Ni sa hinagap, hindi raw inakala ng aktor na si Ricardo Cepeda o Richard Go sa tunay na buhay, nahahantong siya sa kulungan. I was shocked because I wasn't aware na umabot sa may warrants ako. I had heard na may mga scandal but di ko alam na sinama nila ako. Inaresto si Cepeda sa Caloocan nitong Sabado sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong syndicated estafa. Makikita pa noon si Cepeda na tila nakikipagtalo pa sa mga pulis pero mapaya pa rin sumama kalaunan. Nagulat rin po siya na nung sinilbihan natin siya ng warrant of arrest. Nagkakandak po siya ng ribbon cutting sa area. Inaresto po natin siya bago pa lang po magkaroon ng ribbon cutting. Hindi masabi ng CIDO QCPD kung magkano ang sangkot na halaga sa estafa na umabot daw sa mahigit 4 na po ang nagreklamo. Ito po yung nangyari sa area ng Cagayan, ma'am, sa Sanchez Mira. Kilalang character actor si Cepeda na lumabas na sa iba't ibang pelikula. Pero alam mo, itong nakakapagtaka dito, itong kay Cepeda. Sabi niya kasi, siya lang ay endorser, siya lang ay, siyempre, somehow, ang ibig sabihin nun, siya lang ay biktima rin. Kaya nga ito, hindi ko siya, I will not judge him, okay? Una sa lahat, I do not know what really happened o transpired sa kanilang kaso. Pero ito lang, babala lang natin sa mga Pilipino, no? Tayo mga Pilipino kasi, lalong-lalo na pag tayo biglang naging influencer o di kaya nagkaroon ng impluwensya o naging social media personality, kung ano-ano pinapasok natin. Ingat po tayo. Bakit to? Dahil ngayon no talaga pinakatalamak ang scam. You know why talamak ang scam? You know why? It's because people are becoming greedy and greedy here every day. They want what the social media is displaying. Ano ibig ko sabihin? Ito lang. Minsan kasi ang social media, actually di pala minsan, lagi, ang social media will only show you materialism. Talaga makikita mo dyan kaliwat kanan, di ba? Parang, bakit sila ganito? Bakit sila ganito? Bakit sila travel ng travel? Bakit sila ganito? Ikaw naman, as a human being, and your sinful nature, talagang medyo may pagka-greedy, inggit ka ngayon. Bakit ganun? Hindi pa pwede yan. Sila lang ang mayaman, sila lang ang may ano. Bawat post sila ng post ng ganito, dapat maging ganyan din tayo. Bakit ganito? So, instead of mag-hard work ka, magtatrabaho ka na maayos, ang gagawin mo, mag-iisip ka ng paraan para kumita ka ng malaki. Iisip ka ngayon ng paraan na to somehow have a shortcut in doing things. At isa na nga dito yung mga alok na ganyan. Tapos bigla mong makikita mga artista. Uy, si artistang ganito. Tapos yung mga influencer pa dyan, ilalabas yung pera, i-display, may bagong kotse, may bagong motor. May trabaho po akong iba, hindi po ako scammer. Kahit kailan, alam ko yung isang follower nung abugago na yun, scammer. Pero, ako lagi ko lang yung sinasabi sa inyo. Kaya nga ito lagi ko sinasabi dito work hard. Bakit? You cannot get the money by just magic na ganun. O dahil lang sa social media influencer ka. Hindi. That's not true. Don't ever believe na the secret in life is having millions of views tas kikita ka na, magiging milyonaryo ka na. That's not true. Hindi ho totoo yun. I'm not discouraging you, Han, to be a vlogger. Pero sa totoo lang po, tama siya, walang shortcut para yumaman. Yung mga vlogger dyan kaya frustrated, influencer, mga frustrated, kaya patalon-talon ng kanilang prinsipyo kung nasa ng viewers, kung sino pwede nilang tirahin at dadami ang kanilang viewers tulad ng abugago na yon, natira ng tira kay Tulpo para lang dumami yung viewers niya. Because inggit siya sa mga taong may pera. Ganun lang kasimple yun.
Huwag na tayo magpalibot-libot, paikot-ikot pa tayo. Yung mga influencer na yan, na for the views, inggit kasi sila na may pera yung ibang tao. Masakit pero totoo. Tanggalin mo yung inggit sa puso mo. Tanggalin mo yung sama sa loob ng puso mo na yung ibang tao, bakit ganun? Bakit yung ganun? Stop comparing and live a satisfied life. Kung ano meron ka, matuwa ka lang. Kung ano meron ka, magsaya ka. Bakit? Hindi porket meron sila nun, masaya sila. Happiness is not dependent on material things. Happiness is dependent sa iyo. Tandaan mo yan. Nandyan yan. Pag happy ka dahil sa isang maliit na bagay, magiging happy ka kahit saan bagay. Pero kung sa isang maliit na bagay, hindi ka happy, kahit ano pa magkaroon ka, hindi ka magiging happy. Why? There will always be better than makukuha mong yun.